Nais ko lang ibahagi yung panaginip ng anak ko na babae na si Kate Chanel. Noong time na yon, siguro mga 7 years old siya. Siguro mga 6 years ago na rin yun. Ang panaginip niya po, nakita niya kami sa langit. Nakita din daw niya yung lolo niya at ang itsura maganda, matangkad, maganda yung pangangatawan, tapos yung buhok maganda rin. Ganun din daw po ako, na maganda daw po yung itsura ko at matangkad. Yun daw po yung itsura ko sa langit. Tapos, meron daw po kaming mansyon sa langit, tapos parang mga gold or kulay dilaw. Tapos yung kalsada daw po doon, ginto. Yun po yung sinabi niya. Tapos, yung umiinom din pala tayo ng alak doon. Pero hindi daw yun yung alak na katulad ng nakikita natin na parang MP Lights or mga Alfonso. Yung alak daw po doon, parang meron daw na machine na pigaan. At yung pinipiga doon, ubas daw yun na inilalagay doon. Tapos, nag-automatic daw siya. Yun daw yung iaano natin, iinumin. At yung baso po doon, halimbawa, nandito ako, yung baso medyo malayo, parang meron daw po tayong magic na kusa natin na makukuha yung baso na yon. Kumbaga, talagang kakaiba na parang hindi mo maiisip na magagawa natin yan. Kaya nga may hiwaga talaga eh. Tapos sabi niya, parang pag nasugatan daw, parang gagaling ka agad. Siguro, parang sinasabi na lang niya yun, na siguro hindi na talaga tayo mamamatay sa langit kasi sabi niya, parang gagaling daw ka agad. Tapos, isa pa sa mga ibabahagi ko rin, simula noong 2020 hanggang ngayon 2026, lagi po ako nananaginip araw-araw. Minsan kamatayan ng tao, sakuna, lindol, pagputok ng bulkan. Dalasan, minsan, rapture. Napapanaginipan ko din yun na bigla tayong mawawala. Naniniwala ako na hindi normal managinip ng araw-araw. Talagang wala po siyang patid. Kaya iniisip ko na may nabasa din ako sa Bible na sa huling araw, ibubuhos ng Panginoon yung Espiritu niya at makakapanaginip yung mga bata, mga matatanda at makakakita ng mga pangitain. Kaya naniniwala ako na ito na po yung huling araw. At naniniwala din po ako, ayokong magsalita din ng tapos pero ibabahagi ko lang kung ano yung nasa kalooban ko. Kung nangyayari po yung mga panaginip ko, nakamatayan ng tao, nakakilala ko, nangyayari talaga eh, hindi ko na lang binabahagi sa Facebook. Mga lindol, pagputok ng bulkan, pagtaas ng tubig, baha, tsunami, napapanaginipan ko. Kung nangyayari po yan, mangyayari din po yung rapture sa panahon natin dahil napapanaginipan ko ang rapture. Ibig sabihin, may dahilan po yan. Parang sa anak ko, napanaginipan niya ang second coming at tingin ko, makikita po talaga natin yun. At siguro sa ngayon, hintayin lang natin na mangyari yan at magtiwala po tayo sa Diyos. At yung mga hirap na pinagdadaanan natin dito sa mundo, lagpasan po natin. I-relax lang natin yung isip dahil kailangan po talaga natin paghandaan ang kamatayan ng tao. Kamatayan ng mahal natin sa buhay at kamatayan mismo natin. Kaya maging handa lang po tayo at kung nakakagawa po tayo ng mga kasalanan, lagi po natin ihingi ng tawad kay Lord Jesus Christ.